Okay, now, let's try it. Sabihin natin, we will use insert o into customers, which is yung customers table. Customers, and yung values na, sorry. Yung values na direct. Sabihin natin, 802 na. Yan, 802 ang kanyang customer ID. And then, ang kanyang name ay, sabihin natin, Maria Santos. Maria Santos. Mhm. And then, nakatira siya sa Santa Maria. Yan. Santa Maria, Bulacan. And ang kanyang magiging website ay www.marias.com. Okay. And the last one is yung kanyang credit limit. Sabihin natin 6,000. Meron siyang 6,000. Okay. Next, mag-insert ulit tayo ng panibagong um, data. Insert tayo ng panibagong data sa panibagong row. Into ulit. Into pangalan ng table, customers. And then yung values. Siguro sabihin natin 803 naman ang kanyang magiging customer ID, and then yung kanyang name, sabihin natin, Andre Fuentes. Andre. Shout out kay Andre. Andre Fuentes. And here, saan nakatira si Andre? Sabihin natin from Quezon City. Quezon City. And ang kanyang website, www.afuentes. Pero mabagal ako mag-type kasi nasa couch po ako. Ayan, sige. And then next, we have, sabihin natin, 7,000 yung kanyang credit limit. Then magpasok pa tayo. Lagay natin, pangalan naman ni Seb. Yan, po, into customers. And then yung values. Lagay natin 804 ang kanyang customer ID. Pangalan niya ay Sebastian Crisostomo. Saan nakatira si Sebastian? Okay, sa puso ni Manila. Yan, Manila. And then, ang kanyang website, sabihin natin, www.sc, SC Crisostomo. Haba ng pangalan, no? And .com. Oops. Nakalimutan natin lagyan ng .com. Sige, ayos lang yan. Sige, ganyan lang yung kanyang website. Okay, gawin natin 7,000. Okay. Meron pa ba tayong dadagdag? Meron pa. Lagyan natin ulit. Into customers, values, and yung kanyang customer ID, which is 805. Pangalanan natin siya, si Mr. Ryan. Shout out kay Mr. Ryan Rondares. And nakatira siya sa San Jose del Monte, Bulacan. At ang kanyang website, sabihin natin www.rr.com. At ang kanyang credit limit ay tumataginting ng 8,000 pesos. Ayan. And then, after natin ma-encode lahat ng mga ipapasok natin data, no? Gamit ang insert all, don't forget to use the select
asterisk from dual. And then semicolon. Tapos, i-run natin ulit ito. I-run natin ito ulit. No? Ayan pa. Okay, as you can see, meron siya na-indicate na dito. Ito na yung output niya. 4 rows inserted. Okay? We have Maria Santos, Andre Fuentes, Sebastian Crisostomo, and Brian Rondare. Now, meron na tayong 4 na customers, no, na napasok. So, that's how you add new rows. Try natin. I-verify natin kung meron ng mamba sila. Select asterisk from customers. Semicolon. Okay. Tignan natin kung nakapasok na ba. Ayan na. Andiyan na yung pangalan ni um, Maria Santos, Sebastian, Ryan, at saka ni Andre. Nandito na. So ngayon, katulad ng ginawa natin kanina, para hindi siya mawawala pag close natin, no? Maglagay ulit tayo ng panibagong command, which is commute, para mas-save. Ayan, commute complete. So, yan. So, tandaan ha, pagkatapos mong mag-insert, kung naka-off ang auto-commit mo, don't forget to type commit para ma-save talaga sa database. Dahil kunti, mawawala yan kapag nag-exit ka sa session mo. O, marahil, ito pa, isa pang tip, marahil may mga nagtataka sa inyo bakit kailangan ko pa pong maglagay ng select asterisk from dual po dyan. Bakit nga ba? Sige, meron namang pinaka madaling paraan ng pagsagot dyan. But before I answer that, I want you to research on your own kung bakit nga ba kailangan pa natin maglagay ng asterisk from dual dito. Okay? So, kung nakinig kayo sa buong usapan natin sa insert statement, magigets nyo yung logic bakit kailangan maglagay ka ng select asterisk from dual. Okay. So, yan. So, kung meron kayong question, you can type dyan sa comment section dyan sa baba para mabigyan linaw po yung inyong mga katanungan.